since napag-usapan na din natin ang DPWH, eto, wala munang mga proyekto sa flood control, sabi ng DPWH. Ng Department of Public Siguro ang gagawin nila o ang aayusin muna lahat. Siguraduhin na kapag gumawa ng mga proyekto ng mga flood control ay maayos na. Or talagang hahabulin nila yung mga nagproyekto ng flood control at yung mga flood control, lalo na nung dating Pangulong Duterte mayabang sila dun 13,000 daw ho. O sa Tagalog, 13,000 flood control daw ho, mga kababayan, yung naipatayo ng dating Pangulo. Ng putik. Wala akong makita. No? Tingnan mo, nung si Pangulong Bongbong Marcos na ho, ang umupo, mga kababayan, baha ang Pilipinas. Di ba, Just Vincent? Nahuli na si Maduro at ang asawa. Yan yung presidente ng Venezuela, mga kababayan. Ngayon mga bossing chipamo, sir, ang nakikita ko dito, talagang seryoso silang hahabulin yung mga kontraktor, yung mga gumawa ng mga proyekto, mga flood control at papaganahin nilang lahat yun. Kasi biruin nyo naman ang yabang ng mga DDS. 13,000 ang flood control ni Tatay Digong. 13,000 nung umupo si Pangulong Marcos, walang gumana kahit isa. Ayun, tambak ng baha ang Pilipinas, lalo na sa Davao. Nasan yung 13,000? Hindi naman po porkit nagpalit ang presidente. Yung mga flood control na yun ay hindi nagagana. Hindi naman ganun, mga kababayan, di ba? Kailangan gumagana yan. At nakatutulong sa pagsugpo ng baha sa Pilipinas. Pakinggan natin itong balita mga boss chief sir. Walang pondo para sa mga flood control. Iginiit ng Department of Public Works and Highways o DPWH na walang nakalaang pondo para sa bagong flood control projects sa kanilang 2026 budget sa layuning i-streamline ang gastusin ng ahensya. Siguro, pag hinabol yung mga kontraktor, ano gusto nyo? Ito, may mga ebidensya kami. Kayo ang gumawa niyan. Aayusin nyo, kukumpletohin nyo. Or kukulong kayo. Siguro ganun ang gagawin dyan, mga kababayan. Eto, idineklara ninyo, completed na. Palit tayo. Aayusin nyo, titibayan nyo, gagawin nyo ng kung ano yung nararapat doon sa plano, or ikukulong namin kayo. So, biglang magkaka-flood control lahat dyan. So, baka naman, pagka nagpalit na ng presidente, ang isipin ng mga DDS, yung bagong presidente, ang sumugpo sa pagbaha. Eto po, dito, ina-actionan yan, mga boss chief sir. It takes 2 to 3 years to 5 years kapag ka natapos yung mga ganyan. Diba? So, mararamdaman lang yung epekto kapag ka wala na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang totoo, dito isinaayos lahat, dito pinlansya lahat. Sabi ni Leonida Negrillo, back job talaga dapat. Yan ang sinasabi natin. Pahayag na inilabas ng ahensya, ipinaliwanag nito na ang proposed 2.49 billion pesos ay ilalaan para sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga umiiral ng flood control projects at programa, kabilang ang Oplan kontra baha. Gagamitin ang pondo para sa declogging, desilting, dredging, repair at dredging, paghuhukay, lalo na doon po sa mga malalaking ilog. Sa Marikina, ganyan po lagi ang ginagawa, mga kababayan. Hinuhukay, linalaliman, pero ngayon ibang klase ho. Yung kontraktor doon sa Marikina. Alam nyo, mga kababayan, maikwento ko lang sa inyo, Kasi lumaki din kami dyan sa Marikina Lagi humbaha. Nung panahon nung araw, lagi pumbaha, mga kababayan. Kung yung simpleng ulan, sa Quezon City, simpleng ulan, sa Maynila, simpleng ulan sa ibang lugar, mga kababayan, sa amin po, malakas na ulan na yon nung nandiyan kami sa Marikina. Malakas na ulan na yon, talagang baha at kabado na kami, natataas yung ilog. Pero dahil po sa galing husay ng aming mayor, na si Marcy Chodoro, nung mga araw na iyon, talagang uulan pa lang tinututukan na. At talagang kahit na tag-init, tag-araw,
no? Kahit na yung summer, nako, yun yung inaatupag nila kung paano po masusugpo ang pagbaha diyan sa Marikina. Kasi konting umaapaw yung ilog. Ngayon no, baliktad na ang sitwasyon mga kababayan. Ngayon, baliktad na ho ang sitwasyon mga Boss Chief Amoser. Bakit ho? Tingnan nyo sa Marikina, yan yung pinaka-catch basin ho. Yan yung pinaka talagang sumasalo sa buso-buso, sa tubig na galing sa buso-buso, tubig na nakapalibot doon po sa bundok ng Rizal. No, Antipolo, pababa, lahat po, diyan ang punta mga kababayan. Pero kahit anong lakas na ng ulan, kahit anong todo na nung bagyo, maririnig mong alarma, unang alarma lang. Kasi may tinatawag na alarma dyan sa Marikina eh. Yung unang alarma, kung di ako nagkakamali, 14 feet. Yung tubig, mababaho yun, no? Sinasabi lang sa tao, tumaas ang tubig ng ilog, no? Susunod yata, kung di ako nagkakamali, mga 18 feet. Yun, medyo na yun, alanganin na. Ngayon, hindi na daw tumutunog, mga kababayan eh. Kasi, dahil nga po sa patuloy at hindi tinigilan nung mag-asawang Chodoro, si Marcy at si Maan Chodoro na ngayon po ay mayora namin dyan sa Marikina. O tuloy. Clearing operations upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig at drainage system sa buong bansa. Yun, nako, tayo din po. Alam nyo kung paano tayo makakatulong para maiwasan po ang pagbaha sa ating bansa, mga bossy. Huwag kayong magtapon ng basura. Napakasimple, ilagay nyo doon sa mga tamang lalagyan yung inyong mga basura. Huwag na yung kung saan-saan. Kahit mga upos ng mga sigarilyo pumapangit po ang ating bayan eh. Dumudumi ang ating bayan. No? Nakakaapekto din po tayo sa mga turista. Siyempre, pupunta ba ang mga turista sa mga maduduming lugar? Ayaw niyan. Gusto niyan, ang makikita nila, ang ganda-ganda dito, ang linis-linis dito. Mga walang aberya doon sa kanilang mga tour. Di ba? Sabi ni Ma'am Leonida Negrillo, nagagalit sa inyo, 263 daw ang viewers, wala pang 100 daw ang naglalike. Paano yan? 150 siguro. Mga DDS. Binigyan din ng ahensya na pinananatili ito ang pangako na gagamitin ng husto ang pondo para mapagaan ang panganib ng pagbaha sa kabila ng limitasyon sa budget. Uulitin ko mga bossing balikan nyo itong vlog na ito. No? Mga siguro 4 years, 5 years, pagka iba na ang presidente, tapos hindi na tayo nakakaranas ng baha sa buong Pilipinas. Dahil po dito sa mga pagsasaayos, pag-aayos, pagpaplantya, paggawa ng mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, paghabol doon sa mga nagnakaw ng pera ng bayan na pinangako na bibigyan tayo ng maganda at maayos na flood control system na hindi naman ginawa. Dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hinahabol yan, yung mga back job nila pinapagawa ng maayos. Kulong o aayusin yung trabaho ninyo. Syempre, ano pa gagawin mo? Baka ikaw pa yung magmadali, mag-atubili na, sige na po, ayusin na po namin yan lahat.